Magsisimula na nga silang magkabit ng solar para sa bahay natin. 32 panels nga ang ilalagay natin para sa bahay. Charo talaga, hindi pa to magkasya sa 8 na aircon. Pinagsikapan talaga namin ni Norme na ma-afford namin ang pagpakabit ng solar para dito sa bahay natin. Kasi iniisip pa lang namin 8 na aircon sa isang bahay na tiba-tiba talaga yung monthly na mababayaran namin sa kuryente. Dati nga sa tinitirhan namin na 2 aircon lang, halos 13k to 14k yung monthly. Dito pa kaya sa bahay natin na 8 na aircon na, baka mapungkulan na talaga kami nito. Syempre yung iniisip namin ni Norme ay pang long term talaga. At least ngayon kung biglaan man yung gastos natin na malaki, sa mga susunod na buwan ay hindi ganun kabigat yung monthly dues natin sa kuryente. Buti na lang din talaga na may kwarto tayo dito sa 3rd floor para double purpose ba malagyan din natin ng mga panel para sa solar. Ganun din para sa garahe natin. Alam nyo, habang sinisimulan tong pagpagawa natin ng bahay, matagal na din talaga namin pinaplano kung saan pwede malagay yung mga panel para sa solar. At buti na lang talaga yung space dito sa taas, sa kwarto ng 3rd floor at doon sa garahe natin ay saktong-sakto lang talaga. Kasi dati akala talaga namin na kailangan pang i-extend ang bubong dito sa 3rd floor para magkasya lang yung mga panel para sa solar. Dati din nag-aalanganin kami dahil nga sa paglalagyan ng panel. Pero grabe, parang perfect match talaga na nasakto lang yung mga space sa bubong. At alam nyo ba, yung panel na binili natin para dito sa solar ay nagcha-charge siya back to back. Ito nga kasi yung solar na bago ngayon. Dati kasi isang side lang ang nagcha-charge. Halos nakagastos nga tayo ng 500,000 para sa materyales lang. Pero kahit pa paano, medyo nakatipid pa talaga tayo nito. Kasi nung una, marami din tayong pinag-inquiran. At masaya kami kasi may dumating na tao na parang plinano talaga ng Panginoon na ma-meet natin para tumulong sa pangangailangan natin dito sa solar. Nung panahon nga na sobrang ipit na namin financially, nasabi namin ni Norme na sige, hindi na lang muna tayo magpapakabit ng solar para focus na lang muna sa pag-finish ng bahay. Kaso nga lang, pag gagawin namin yon, mas mahihirapan kami. Mas okay kasi na nakaset up na siya na hindi pa na-finalize yung ceiling para wala talaga makita na mga wiring. Kaya naman, todo sikap talaga oy para ma-afford ba. At sa awan ng Diyos, nangyari naman. At syempre, masaya kami dahil sa wakas natupad din yung pangarap namin, lalong-lalo na ni Norme na magkaroon ng sariling solar sa bahay. Kasi hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng solar, kasi kung gustuhin, siguro lahat ng tao gusto talaga magkaroon ng solar para makatipid talaga sa monthly expenses. Sabi nga nila, ang lifespan daw nitong solar ay nasa 15 to 20 years. For example, kung wala tayong solar tapos yung monthly natin ay nasa 45,000, sa isang taon sa kuryente na expense natin ay 540,000. Tapos i-times natin siya sa 15 years, nasa 8,100,000. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung masisave natin in a long run. So goods na goods talaga yung mag-solar. Nakikita nga namin sa ibang bansa nung pagpunta namin sa Japan, yung mga bahay doon halos solar talaga sila. Pero ang kagandahan talaga doon, pag may excess sila na na-charge galing sa solar, ay babayaran sila ng gobyerno. Pero sa part natin, okay lang na wala as long as nakakatipid tayo sa monthly expenses natin sa kuryente. Yun lang talaga ang pinaka-goal namin kung bakit nagpakabit kami ng solar dito sa bahay. Kasi nga, aside sa 8 na aircon, meron din tayong ibang appliances. At itong pinakabit natin ay nasa 16 kilowatts nga.